Binuksang muli ang mga lumang US bases at nagtayo ng mga makabagong base militar para sa Amerika at iba pang mga bansa. Ilang araw ang nakalipas. Pinutol na ng New World Alliance ang ugnayan nila sa China at sa bansang nasakop ni Dimos. Kasama na dito ang komersyo at iba pang kalakalan. Mabilis ang naging epekto nito sa world market at nag-shift ang balance ng pera. Wala nang tumatangkilik sa mga produktong mula sa China. Naban na rin ang lahat ng mga gawang galing sa kanila. Malaki ang nawalang pera sa kanila lalo pa ang mga negosyante. Subalit ipinangako naman ng China na makikipagtulungan sila sa kanilang mga kaalyadong bansa. Sa Maynila naman, dahil sa martial law, naging tahimik na ang kalsada. Marami ang mga nadakip na mga pasaway at mga tumututol sa panukala ng gobyerno. Pero walang magawa ang mga to. Nakiusap naman ang Pangulo sa mga tao na makisama at makipagtulungan dahil wala nang ibang maaasahan pa sa panahon ng giyera kundi ang kapwa Pilipino pa rin. Nakabiyahe na rin ng Amerika sina Melissa. Naiwan naman si Brian sa Pilipinas at nagsimula na itong mag-apply sa open recruitment ng AFP. Marami ang nag-volunteer katulad niya. Isasabak sila sa ilang linggong pagsasanay para maging ganap na sundalo na. Dahil nasa kolehiyo si Brian, nag-apply ito bilang isang officer. Samantala, si Nathaniel naman ay hindi iniwan ng kababata niya. Magkasama sila sa naiwang bahay habang ang kapatid ni Beatrice ay nagpapagaling pa sa ospital. Malapit nang matapos ang mga papeles ni Beatrice at magiging ganap na itong sibilyan muli. Nasa loob ng gym ng bahay si Nathaniel nang pumasok si Beatrice at may hawak itong papel. Naabutan niya si Nathaniel na tila nag-workout. Pawisan ito at naka-fit sport shorts na black at sport shoes na kulay white. May kamera sa harapan niya. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Beatrice. "Wala. Bakit nakangiti ka?" Pagtataka naman ni Nathaniel. "Guess what?" Pinakita ni Beatrice ang papel. Kinuha ito ni Nathaniel. Isang official order of discharge ito ni Beatrice. "I'm back as a civilian again." Sabay ngiti ni Beatrice. "Mabuti naman. Bukas na bukas sasamahan na kita sa airport para sumunod na rin kayo sa Amerika." Nawala ang ngiti ni Beatrice. Naalala niyang hindi makakasama sa kanya si Nathaniel. Napansin naman ito ng lalaki. Hinawakan siya sa kamay ni Nathaniel at hinalikan ito. Isang reassurance at pangakong babalik ito sa kanya. "Magbihis ka, Bea," wika ni Nathaniel. "Ha? Bakit?" Taka ng dalaga. "Lalabas tayo. Ise-celebrate natin yan." Sabay ngiti ni Nathaniel. Napangiti din si Beatrice. Kinagabihan ay naghanda ang dalawa sa may balcony ng bahay. May isang lamesa at may kandila ito. May mga plato at pagkaing hinanda at isang sweet music sa speaker. Naka-casual attire lang si Beatrice nang makita ang pwesto. "Ikaw ang naghanda nito?" tanong ni Beatrice. "Yep," sagot ni Nathaniel. Naka-casual lang din ito. Umupo silang magkaharap. "Pinauwi ko na muna ang mga kasambahay. Ang caretaker na lang muna ang titira dito habang wala tayo, Bea." Nilagyan ng wine ni Nathaniel ang glass cup nilang dalawa at nag-cheers. Matapos uminom ng konti, ay hinimay ng dalawa ang beef steak na nasa plato nila. "Nathan, naalala mo ba nung kabataan natin? Yung time na madalis kang tuksohin ng mga bata kasi babae ang tagapagtanggol mo?" tanong ni Beatrice. "Oo, pero ang totoo, nagpapatalo lang talaga ako sa kanila para dumating ka." Sagot naman ni Nathaniel. "Sus, lampahin ka kaya nun?" wika naman ng dalaga. "Kahit ano man ang pinagdaanan ko noon, okay lang sa akin. Nawawala naman lahat ng negative kapag nandun ka na eh. Madalas akong umuwing nakangiti kahit pa may mga pasa o galos ako kasi nakita kita." Turan ni Nathaniel. "Palagi naman tayong nakikita nun ah," ani Beatrice. "Oo, pero nakukulangan ako eh.
Bitin palagi. Parehong natawa ang dalawa. Pero may biglang naalala si Beatrice. Naging seryoso itong muli at naglakbay ang kanyang isipan sa nakaraan. Tumatakbo ito dahil hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Agad siyang pumunta sa bahay ng kaibigan. Nang makarating si Beatrice ay kumatok ito kaagad sa pinto. Pinagbuksan naman siya ni Tito Marlon. Dito niya nakita si Tita Melissa niya. Nakaupo ito sa sofa umiiyak. Ano po nangyari? Tanong niya sa ginang. Kinakabahan si Beatrice. Natatakot ito sa sasabihin sa kanya ni Melissa. Wala na si Nathaniel, Bea. Naglayas siya. Patuloy sa pag-iyak si Melissa. Niyakap na lang ito ni Marlon. Hindi niyo ba alam kung saan siya nagpunta, Tito Marlon? Baka nasa tropa niya. Tanong ni Beatrice. Alam niyang useless ito. Kilala niya si Nathaniel. Kakaunti lang ang barkada nito. Madalas itong mag-isa. Umiling lang si Marlon. Tinutulungan na ako ng mga kasamahan ko. Mahanap din natin ang anak mo, Melissa. Wika ni Marlon kay Melissa. 2 araw nang hindi pumasok si Nathaniel. Akala ni Beatrice noon ay nagkasakit lang ito. Inisip niya kung ano pa ang nangyari. Kaya sinugod niya agad ito sa bahay subalit hindi niya na ito naabutan pa. Inisip niya kung bakit to umalis. Isang araw bumisita sa bahay ang boyfriend ni Beatrice. Niyaya siya nitong lumabas kasama daw ng tropa. Doon na lang ginugol ni Beatrice ang pangungulila niya sa kaibigang naglayas. Ilang taon din ang lumipas. Ilang taon din siyang nagalit sa mundo, sa mga tao, at lalo na sa sarili niya. Pero hindi siya nawalan ng kaibigan. Hindi siya nawalan ng mga taong tumutulong sa kanya. Nakilala ni Beatrice ang mga taong tulad ni Mara at Kent. Mga kaibigan, mga kapatid. Pero isa-isa din silang nawala at nagsialisan. Wala na siyang balita sa kanila. Bakit ako iniiwan ng mga minamahal ko? Ng mga taong napapalapit sa akin? Baka naman talagang malas lang ako. Karma ko ba to? Dahil ba sinaktan ko ang puso ng taong tunay na nagmahal sa akin? Nung umamin si Nathaniel ng nararamdaman niya, kinabahan ako. Dinaan ko na lang sa tawa. Napaka-awkward, sabi ko. Magkapatid ang turingan namin, di ba? Bakit? Bakit siya nagkagusto sa akin? Bulong ni Beatrice sa sarili. Hindi pwedeng maging magkaibigan lang ang babae at lalaki. Darating ang panahon, may isa ring mahuhulog ang loob. May narinig siyang nagsalita nito noon sa kanya, pero ayaw niyang maniwala. Ilang taon pa ang lumipas at naging pulis na rin si Beatrice. Sumunod dito sa yapak ng kanyang ama. Isa sa pinakauna niyang assignment ay ang maresolba ang kaso ng isang gang rape na nauwi sa suicide. Isang grupo ng mga lalaki ang bumibiktima ng mga mahihinang babae. Matapos pilahan ay bibidyuhan ng biktima at gagamitin itong pang-blackmail para hindi na makapagsumbong sa mga pulis ang biktima. Si Ebora ang victim of rape. Awang-awa si Beatrice sa ina ng biktima. Kakaibang galit ang naramdaman niya noon. Galit na hindi niya mailabas dahil hindi niya nahuli ang mga salarin. Hanggang sa nabalitaan niya na lang na nagpakamatay ang biktima dahil sa depres at kahihiyan. Pero isang araw, nagulat siya sa isang katotohanan. Nakilala na ang mga suspects at isa-isang sinampahan ng kaso ng pamilya ni Ebora. Ang iba ay nahuli at ang iba ay nagtago. Subalit ang iba ay kahindik-hindik ang sinapit. Ilang taon ang nagdaan, biglang bumalik ang lalaking akala ni Beatrice ay patay na. Hi Bea, wika nitong nakangiti. Ito ang pinakaunang salitang narinig niya mula sa boses nito. Hindi niya ito agad na process. Tulala siya. Nakatitig lang si Beatrice sa mukha nito. Ibang-iba na ito. Ang mga mata nito, ang bibig nito, ang ilong nito, ang buhok nito, ang kutis nito, at ang katawan nito. Shit, si Nathaniel Manalo ba itong nasa harap ko? Isang lalaking Adonis na akala mo'y makikita mo lang sa mga magazine at pelikula. Nakatayo lang ito at nakangiti kay Beatrice.
May suot na leather jacket at kitang-kita ang tindig nitong punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Malayo sa binatilyong naaalala niya na nakayuko at mahiyain. Nananaginip ba ako? Naghalo ang saya at pagkagulat sa isipan ni Beatrice. Wala itong maisagot pero biglang kumilos ang katawan niya at niyakap ng mahigpit ang kaibigan. Biglang nagbalik sa kasalukuyan si Beatrice. Nasa harapan niya na ngayon ang lalaking nawalay sa kanya ng mahabang panahon. Ang tanga-tanga ko talaga, wika ni Beatrice. Bakit naman? Tanong ni Nathaniel. Kung saan-saan ko hinanap ang pag-ibig, hindi ko alam. Nasa tabi ko na pala. Ang laki kong tanga. Totoo nga ang kasabihan ano? Ma-appreciate mo lang ang isang bagay kapag wala na to. Tugon ni Beatrice. Bea, hinawakan ni Nathaniel ang kamay ng dalaga. Hinanap kita kung saan-saan kahit hindi mo nasabi. Alam ko, ako ang dahilan kung bakit ka naglayas. Ang tagal kong nagpakamanhid. Sinisisi ko ang sarili ko. Nakukonsensya ako. Pero tinatanong ko sa sarili ko, ano bang naging kasalanan ko? Nagmahal lang naman ako, kahit sa maling tao. Pero naghanap lang naman ako ng magmamahal sa akin. Pero matapos ang ilang taon, na-realize kong inosente pa talaga ako. Mahiyaing litanya ni Beatrice. Bea, ang ginawa ko'y desisyon ko. Wala kang kasalanan sa nangyari. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Wika naman ni Nathaniel. Alam ko, kasi natutunan naman din kitang mahalin katulad ng pagmamahal mo sa akin eh. Ang iniisip ko lang bakit hindi ko naramdaman noon, di ba? Saad ni Beatrice. Baliw ka kasi. Biro pa ni Nathaniel. Gago. Sagot ni Beatrice at parehong natawa ang dalawa. Lahat ng bagay na nangyari sa atin ay may dahilan at may patutunguhan. Hindi mo to maiintindihan hanggat dumating ang tamang panahon na handa ka na para matutunang intindihin to. Ganun lang yan, Bea. Kung hindi ako umalis, malamang walang ibang pwedeng kumalaban sa mga masasamang loob at sindikatong tulad ng nagawa ko. Wala sanang Nathaniel manalo. Parang nag-workout lang ako sa gym at naglinis ng taba sa katawan kapag may nakakaharap akong kalaban. Napalakas pa ang tawa ni Nathaniel. Hindi ka naman tabain para maging chubby ka. Tsaka ang yabang mo na ngayon ha. Anas ni Beatrice. Well, malay mo. Pwedeng chubby ang lahi ng tatay ko. Tsaka hindi ako mayabang ha. Saad ng binata. Speaking of tatay, mabuti at natanggap mo na ang bagong karelasyon ng mami mo. Sambit bigla ni Beatrice. I think okay naman si James. Tsaka gusto ko ring maging okay si mami at kailangan niya ng paghuhugutan ng lakas sa ganitong panahon. Yung kamag-anak mo, saan sila pupunta kapag sumiklab na ang digmaan? Tanong naman ni Nathaniel. Baka uuwi muna sila sa probinsya ng tatay ko. At least doon tahimik at malayo sa gulo. Sagot ni Beatrice. Sa tingin ko naman hindi sasakupin ng China ang Pilipinas. Ang hangad lang nila ay masecure ang dati nilang teritoryo katulad ng Taiwan at ilang parte sa Timog China. Kaya nakipag-alyansa sila kay Dimos. Wika ni Nathaniel. Bakit ginagawa ng China to, Nathan? Tanong ni Beatrice. Sila ang may pinakamalaking populasyon sa mundo. Mas maraming tao. Mas malaking pera at resources ang kinakailangan para makasurvive ang gobyerno nila. Tuso ang China, Bea. Hindi sila makakasurvive ng ganito katagal kung hindi sila wais. Tugon naman ni Nathaniel. Sa tingin mo ba mananalo tayo sa labang to? I mean, laban kay Dimos. Kasunod na tanong ni Beatrice. Hindi ko pa masasabi. Mahirap sabihin ang posibleng mangyari. Pero itong sigurado, magbabago na ang mundo sa ayaw man natin o sa gusto. Napakarami nang nangyari na pwedeng ikabago ng planeta. Mas marami ng makabagong teknolohiya na pwedeng gamitin sa tigmaan o kaunlaran ng isang bansa. Paliwanag pa ni Nathaniel. Pero anong plano mo sakaling natapos na ang lahat ng to? Napangiti si Nathaniel at tumingin sa dalaga. Gusto kong magbakasyon kasama ka at si Brownie. Pati na rin ang pamilya natin. Gusto kong ipahinga ang katawan ko at isipan.
Gusto kong kalmahin ang isipan at siguruhing tapos na ang lahat. Sagot ni Nathaniel. Gusto ko yung pangarap mo, Nathan. Hinawakan ni Beatrice ang kamay ng binata. Pinagsaluhan ng dalawa ang masarap at masayang hapunan ngayong gabi. Bagay na hindi nila nagawa ng mahabang panahon. Tumira sa loob ng isang subdivision sina Melissa sa vacation house ni James. Ang bahay na ito ay isang malamansyon ng itsura at minana pa ito ni James sa kanyang amang Amerikano. May malaking hardin sa harap at may electronic gate. Nahahati naman sa 4 na bahagi ang bahay. Ang gitna nito ay may hugis pabilog at 2 level ito. Sa taas ang mga kwarto para sa main host, sa mga pamilya at mga guest. Sa left wing naman ay ang dining area at kusina. Sa right wing, ang mismong sala at may isang minibar sa sulok nito. Ang likod naman ay may recreational area. May malaking rectangular pool, may gym at may tennis court. Minsanan lang kung pumunta dito si James. Kapag may importanteng pagpupulong lamang siya nakakapunta, katulad noong may asawa pa to. Dahil malaki na rin ang anak niya. Siya na lang ang nagme-maintain ng vacation house. Pagkarating nila sa New Orleans ay nagpasya sina Melissa at James na magpakasal sa lalong madaling panahon. Nakapag-book na ang dalawa ng schedule at venue. Ang tila mapayapa at masayang linggo nila ay niyanig ng masamang balita nang malaman nilang unti-unti na namang kumikilos ang mga disipulo ni Dimos. Hindi man nakauwi agad si Melissa. Nag-direct video feed na lang ito para makita ang kalagayan ng mga anak niya sa Pilipinas. Ilang gabing iyak ng iyak si Melissa. Bago pa man makalikas sina Melissa, pinayuhan na niya ang mga anak na mag-iingat palagi sa anumang oras. Naabutan ni James na nasa minibar si Melissa at umiinom ng alak. Nilapitan niya ang fiancé. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong niya. Nag-shrug lang ng balikat si Melissa. Inakbayan siya ng lalaki. Mahirap bang humiling ng kaligayahan, James? Bakit lagi na lang akong dumaranas ng ganitong kamalasan? Halos maubos na ang mga mahal ko sa buhay dahil isa-isa silang pinatay. Tapos ngayon, nandito ako at nagpakalayo-layo habang ang mga anak ko nasa Pinas at wala ako sa tabi nila. Wika ni Melissa. Kumalma ka lang, Melissa. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Wika naman ni James. I can't help it, James. Ganyan din ang sinabi ng anak ko sa akin. Natatakot na talaga ako baka kung anong mangyari sa kanila. Sambit ni Melissa. Your children are strong. Nakikita kong survivor sila, especially si Nathaniel. Nakikita ko sa mga mata niya ang nagbabagang apoy. Mga apoy na nagbibigay liwanag at pag-asa sa kadiliman. Saad ni James. Thanks, James. Ang hirap talaga maging isang ina. Ang pinakamasakit na mangyari para sa isang magulang ay makitang ilibing ang sariling anak nito. Niyakap ni James ang fiancé nito. Mahigpit at hinalikan nito sa labi. Lumaban naman si Melissa at nagyakapan muli sila.